kapatiran natin na naghahanda para sa gagawing pananambahan sa umagang ito. Saan mang dako kayo, hindi na namin kayo iisa-isahin ngayong umaga sapagkat mahaba-haba yata itong talakaying ito. Kaya, at sa mga nasa internet, nako, nag-post na sa Facebook at nakabasa ko, napanood ko na last week. Yun nga lang unfair, ano? Ako nagsasalita, si Direk yung nakikita mukha Baka mapagkamalan na nagbago na ng boses si Direk. Anyway, sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa internet, maging mapabagyo City, from north to south, even in America, ay nako, kakatuwa. Unfair nga lang, kami nakikita ninyo mga mukha. So, pagka nag-comment kayo sa Facebook, siguro makikita na rin namin yung mga mukha ng mga matagal-tagal na nating mga kasamahan sa Manila School of Evangelism na ngayon ay nasa ibang bansa. Ivan? Isang maganda at mapagpalang umaga po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng programang ito. Diyan sa Muntinlupa Church of Christ, sila Brother Greg Gallardo, sila Sister Fe, Sister Telma, Ate Marie Chris, at si classmate Juan Rick, at si Ella, sana gising ka na ngayon, at si Sister Cynthia, balong pagaling ka, at si Jean, nag-aalala sa kuya mo yata, si JC, Ella. So, maganda ko nga magkapasin niyo lahat. Alright, mga kapatid, maraming salamat. Hindi natin makalimutan ang ating pagpapasalamat sa ating mga kapatid doon sa Lagro na patuloy hong nakikinig. At special mention po kay kapatid na Ellie Franco. Okay, kapatid na Eliseo, maraming salamat sa iyong tulong, sa iyong malaking tulong, yung iyong expertise on computers and sa iyong gadgets. Talagang kumakalat yung ating programa. And so, maraming salamat kapatid na Franco. At ang iyong family dyan, ating binabati po, ano? Maraming salamat sa inyo lahat, mga kapatid na nanonood. At doon sa, naiwan ko yung listahan ng aking, well, anyway, kayong lahat po na nandyan sa New York, nakikinig, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, even sa England. Ayun pala, England, yung, nalimutan ko po yung pangalan. But then, to those of you who are watching dyan sa England, ay good evening. Hindi ko alam kung ano ang time zone po ninyo dyan. Good evening, good afternoon. But anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Of course, nandun sa Sukol, si kapatid na Noel. At sigurado ko, linalakasan na naman niya yung, si kapatid na Irene pala. No? Linalakasan nila yung radyo nila dyan. Para malinaw. Ayan, siguro para marinig ng malinaw yung ating programa. At sa inyong lahat po na nakikinig. Plaridel, Bulacan ay nakikinig. Ang ating mga kapatid doon sa Giginto, San Miguel at saka Malolos, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Well, let's go on with our topic this morning. Ano po? Ang Holy Spirit. Was it ano po ang ating sasabihin, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan with regards to the Holy Spirit? Ano po ba yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos? And if He is a person, ibig sabihin active siya po, ano? And if He is active, ano ang kanyang role? Ano ang kanyang sabihin na natin ginagawa? Ano po? And how does one come into contact with the Holy Spirit? Alam natin with regards to God the Father, ayan na, nabanggit na natin yung salitang Father. And a believer in Jesus, yung isang tao na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ayon kay Apostol Pablo, sila ay nakatanggap ng, they have received the spirit of adoption as sons. So, ang relationship ho nila sa ating Ama, to God, is God the Father. Father
parent-child relationship. Sa ating Panginoong Kristo, He is, according to Hebrews, the author of Hebrews, He is a faithful brother. Ano po? And hindi lamang yan ang relationship ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi lamang a brother. Yung mga nabanggit natin for the past few months, He is the Savior, He is the Lamb of God, or Redeemer. How about the Holy Spirit? How does one come into contact with the Holy Spirit? Ito ang ating tatalakayan, mga kapatid. At kasi ngayon po, nabanggit ni kapatid na Karyaga kanina, ano po, the Holy Spirit ay, kung minsan daw, ay abused. Sa kabilang spectrum, unused. Unused naman. So let's see. How about the Holy Spirit, kapatid na Karyaga? Is this for the believer? Was it prophesied that all believers would come to know, or meron bang tinutukoy sa banal na kasulatan sa pagdating ng Holy Spirit? Dalawang bagay ang gusto kong makita nating maigi. There was this prophecy dun sa Joel that in the last days or in the later days, that God would pour down His Spirit unto all flesh. Maliban doon, ang pangalawa na makikita natin, mayroong relationship somehow ang banal na Espiritu Santo at ang kaharian ng Diyos. Kailangan na wag nating alisin yon. For what purpose na ibibigay ang banal na Espiritu Santo has something to do with the kingdom of God. Kung titingnan natin maigi, or with the church, yan ang nakakatuwa. Ang iba, hindi nila tanggap na andi dito na ang kaharian ng Diyos dahil ayaw nilang tanggapin na ang iglesia ay ang kaharian ng Diyos. Pero tanggap nila na ang Espiritu Santo ay at work with the church. Pero makikita natin, halimbawa na lamang sa Marcos Kabanatang 9, talatang 1, no? Dun sa promise of the coming of the kaharian, promise na pagdating ng kaharian. Sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At alam naman natin kung anong kapangyarihan ang dumating. At alam din natin kung ilan sa kanila ang nawala na o namatay na o nakatikim na ng kamatayan bago dumating ang kapangyarihan. It was only Judas Iscariote na nawala sa kanilang 12. At ang pangako ng Panginoong Jesus, darating, makikita ninyo na darating ang kapangyarihan. Darating din ang kaharian. At so, sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, makikita natin muna yung dalawang yon. Purpose niya, gawain niya, for that, yung limitado muna, limitahan muna natin sa parting yon. Kaya, hindi sa kung ano pa man, it has something to do with the kaharian ng Diyos, it has something to do with yung mga nasa loob ng kaharian ng Diyos o ng iglesia ng Diyos, ang purpose ng banal na Espiritu Santo. Okay. Nabanggit natin ni kapatid na Ronnie kanina po, ano, it was prophesied by Joel. Ano po? At doon nga sa Marcos Kapitulo 9 ay sabi makikita na darating. Ano po? Was there a time na nakita ho nila na dumating ito? Isang bagay pa yan, ano? Makikita ba nilang darating ang kapangyarihan na yan? Kung titingnan din natin maigi yung mga gawa. Ayan. Let's go to Acts chapter... Even with Acts chapter 1, kahit sa chapter 1 lang muna tayo ng Acts, at titingnan natin itong mga point natin na wait, I'm looking. Saan ito? Chapter 1 ng Acts. Yung sinasabing huwag umalis muna sa Jerusalem. Yeah, in verse 4. Nasa 4 ba? Okay, yes, okay.
Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. Mayroong promise po dito. Okay, and then move on. Sige, tuloy lang. Which He said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Okay, so from that, alalahanin natin, mula doon sa sinabi niya sa Mark chapter 9 verse 1. Unang-una, hindi sila makakatikim lahat-lahat ng kamatayan. Only one was dead at that time. Si Judas Iscariot lang. And then, nag-promise siya, the kingdom of God will come with power. Ito ngayon, sasabi ng Panginoong Jesus, it is as promised. Ito na yung Holy Spirit coming in. What power did the Holy Spirit gave them? Mayroon bang nangyari? Was there something very significant na nangyari? Few days from nung binabanggit niya itong mga bagay-bagay na to. Nako, all of Christendom will say, mayroon. Yes. It is a fact. Sabihin na lang natin, it is a fact na mayroon talagang nangyari. Okay. In fact, sa Pentecost, mayroong malaking nangyari that changed the whole world. At pati tayo, hanggang sa panahon natin ngayon, we all point out to that. Lahat-lahat halos sa Christendom, maliban na lamang yung magsasabing natalikod yung itinatag noon, kaya dito muling kailangan. No. Hindi yun eh. All of Christendom will point to that significant event doon sa Pentecost that the Holy Spirit came down and then there was this power. Alright. Tutuloy natin mamaya ng konti. Opo. So, merong relationship yung power at saka Holy Spirit. Okay? Doon dito sa talatang 8, katuloy ito ng talatang 4 na nabasa natin kanina. No po? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. That power, gagamitin nila so that they can witness. Ano po? So, nabanggit nyo rin po kanina that this was promised. Yun din ang sinabi doon sa talatang 4 kanina. This was promised to the apostles. Well, kung ipagpapatuloy po natin yung pagbabasa ng Kapitulo 1 po ng mga gawa, somewhere dito po sa Kapitulo 1, we read that there in that room, kung saan nandoon yung mga apostol, were nandoon yung mga apostol. They were 11. 11 apostles ang ating makikita sa talatang 13. And then, along them, 14 with them, ay yung mga kababaihan. Nandun nga po yung nanay ni Jesus. And then in verse 15, ang sabi ni Lucas na siyang sumulat ng mga gawa ay 120. There were about 120 doon sa room na yun. 120. So all along, iisipin ho natin, there were about 120. And then we go to chapter 2 in verse 1. When they came, they were all together in one place. At sila nga po ang nakatanggap ng power na nabanggit ho natin kanina. Is somehow, merong pag-iisip ang ating mga kaibigan that when the Holy Spirit came with power, lahat ng 120 ay nakatanggap nitong power. Well, is this true or not? Tingnan natin doon, when we get back sa chapter 1, yung mga pinag-uusapan natin, even with Mark chapter 9, ang pangako, halimbawa, mangako ako ngayon, nasasabihin ko kay Ivan, tutulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral. Halimbawa lang. Laking pasalamat ni Ivan kung tututuhanan. Sige, Brad Ron, sige. Sumag-ayin ka ko sa... Okay. Hindi ko mo narinig naman dito sa kabila ko, sa katabi ko, na si Alexis naman, si Brad Alexis, na narinig niya, yung anak tutulungang makapagtapos ng pag-aaral. Ang pangako, ginawa ko kay Ivan. Pwede bang mag-claim si Alexis? Dahil narinig niya na sinabi ko o nabasa niya na sinabi ko na tutulungan ko siya makapagtapos sa pag-aaral. In the first place, hindi nag-aaral ngayon si Alexis. Pwede ba yun, Lex?
walang right na mag-claim ng ganon. Ganon din doon sa promise na kapangyarihan, doon sa promise na darating at kung sino yung pinangako ang bibigyan. Yun dapat. Hindi ko mo nasa isang kwarto tayo ngayon sasabihin ko kay Ivan, tutulungan kita makapagtapos ng pag-aaral. Kunwari lang yan, ha. At narinig naman ni Alexis. Sasabihin niya, narinig ko yun ando doon ako sa kwartong yun Kaya kailangan na tuparin mo rin sa akin. Sa mga bagay na light ay alam natin na hindi siya kasama doon. Why? Doon sa heavy na mga bagay. When it comes to God, lahat-lahat tayo kaparti doon kahit na yung pangako hindi para sa'yo. Yes. Well, so, hindi nangangahulugan na meron tayo nabasang 120 dyan. Sila na lahat yung nabigyan ng Holy Spirit. Ano po? Huwag ho natin kalimutan that the promise na tinutukoy ni kapatid na Ronnie kanina, doon sa talatang 4 ng Kapitulo 1 ng mga gawa, John baptized you with water, ang sabi niya, binautismuhan kayo ni Juan ng tubig, but merong dalawang tinutukoy dito, ano po? But you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So there is a baptism of the Holy Spirit at merong mababautismuhan ng Holy Spirit. Sino yung mababautismuhan ng Holy Spirit? Yung kaniyang kausap. You. Well, sino yun? He gathered them. He commanded them not to leave Jerusalem. Sino pa rin yun? Ano po? Well, sila ang mga apostol. Walang iba. So, dito sa kapitulo, sa talatang 13, nabanggit yung 11. Except Judas, of course. And then, verse 15, kasi mapapansin natin yung number na 120 ay nandoon naka-parenthesis. Parang commentary lang ni Lucas. Ito po, no? Ngunit ang event na tinukoy ni Lucas dito sa verse 15 hanggang doon sa verse 26 ay yung pagpipili kay Matthias na siyang papalit sa lugar ni Judas. So, ang tinutukoy pa rin dito ay yung the apostles. So, doon sa kung paano pinili, basahin natin nandun na verses 21 hanggang 25. And then verse 26. And they drew lots for them, and the lot fell to Matthias, and he was added to the 11 apostles. Maalala, kung pag-aaralan ho natin, yung noong isinulat ni Lucas, ang libro ng mga gawa, wala naman ho itong kapitulo at talata. Tuloy-tuloy po yan, ano po. May isang scholar lamang na upang lalo nating maintindihan mabuti, ay naglagay siya ho ng isang paraan, at ito ay yung paglagay niya ng mga talata, divisions. So, ang tinutukoy sa verse 26 ay yung apostles. Plus 1 ang sabi niya. Nandyan yung 11 at nadagdag si Matthias. And then, ang susunod na sasabihin niya, when they were gathered together in one place. Yan na. When the day of Pentecost, dumating, silang lahat, yung 11 plus 1, they were in one place. At ito na nga ang nangyari. Hindi nga natin po alam kung yung one place dito sa verse 1, Kapitulo 2, ay siya ring isang place na nandoon sa Kapitulo 1. Verse 15. In verse 15, we don't know. Probably, pareho. Probably sa bahay ni Maria. Pero probably hindi rin. We do not know. There's no indication na pareho. Pero ito yung pinag-usapan ho natin. Suddenly, merong nangyari. Ano po? Siguro magandang basahin po natin ito. Ano po? Kapitulo 2. Hilingin natin si Kapatid Ivan. Talatang 1 hanggang 4 ng mga gawa. Nung dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinino nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito po. Ito na po ba yung ang kapangyarihan
kapatid na Karyagan, na binabanggit kanina. Sila ay napuspos ng Espiritu Santo at maya-maya ay sila na po ay nag-i-Egyptian. Sila po ay nagsasalita ng Armenian. Syriac. Okay. Ito na. Dahil kung titingnan natin maigi as we move on and read along sa mga gawa, even yung mga tao doon magsasabing they are unlearned men and they are or were fishermen. Pero ang isang bagay lang na napansin nila, they have been with Jesus. Yes. Yan lang napansin talaga nila. Pero ano ba yung power? Hanggang sa panahon natin ngayon, hindi po lingid sa kaalaman ng iba, na kapag ka may tao ngayon na magsasabing meron siyang Espiritu Santo o napupuspos siya ng Espiritu Santo, ay nagsasalita siya sa unknown tongue. Unknown tongue, hindi malamang wika daw, na wala namang nakakaintindi. Except siya. Oo, except, kahit na nga siya, hindi niya maintindihan. Ano ba sinabi mo, kapatid? Hindi ko nga alam basta inudyukan lang ako. Pero dito po, sa Pentecostes, dito sa pinag-uusapan natin ito, yung mga bagay-bagay na sinasabi, yung mga bagay-bagay na nasa talatang 4 nagsabi at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ay naiintindihan po ng mga taong nandoon. Yung mga taong tawag nga natin doon yung mga Jews in dispersion. Yes. Okay, yung mga diaspora, yung mga nakalat na mga Hudyong nakatira sa iba't ibang mga bansa na kapag ka may ganitong mga halimbawa itong Feast of Weeks o itong Pentecost na to, pupunta sila doon sa Jerusalem to have that fiesta, kung tutuusin sa termino natin ngayon. And to celebrate there, nagkakaroon sila ng pilgrimage doon sa Jerusalem. At doon nagkakatipon-tipon sila at namangha sila. Hey, paano naririnig ko in our native tongue ang mga taong ito? Mga taga dito ito, mga homeboys ang mga ito mga local ang mga ito. Paano nakakapagsalita sila ng mga ganitong wika? And we need to be looking at that. One thing more na kailangan nating ipunto dito at kailangan nating makita maigi. I've been looking at a lot of pictures, no? Doon sa coming of the Holy Spirit, yung may mga dilang apoy sa ibabaw nila. At tuwing nakikita ko ang mga pictures na yan, there are, may mga babae doon, marami sila at halos lahat-lahat ay magkukulay dilaw na lang lahat-lahat na nasa ibabaw ng ulo nila. Dahil ang gusto nga nilang iparating ay lahat ng mga yon ay tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Uulitin ko yung aking pangako kay Ivan na kunwari lang. Na kung dito sa loob ng silid na ito, sasabihin kong tutulungan kita na makapagtapos ka ng pag-aaral, hindi pwedeng i-claim ni Alexis yun kasi si Ivan ang pinangakuan ko. On the same note at on the same footing, sana naman naging fair din yung mga artist. Oy, walang pangako itong isang to. Ito naman ngayon, magmumukha naman tayo, Phil, na kontrabida pagkasabi natin, burahin natin yung ito, hindi ka dapat. Wala. Taga-bura tayo ngayon na umakulay dilaw nila sa ibabaw dahil sasabihin mo, ayon sa talata, hindi ka talaga kasama doon. Yes. At maliwanag na maliwanag whenever you get into verse 14. Di ba? Ito na. The more that we see the picture. Yes. Pagdating mo sa verse 14. Well, dito sa talatang 14 ay tatayo na po si Apostol Pedro because they were accused na sa oras ng alas 9 ho ng umaga ay sila po ay puspus na ng espiritu ng alak. Ayan na. Gustong-gusto ni Noel yan. Hindi ho. Sabi ni Apostol Pedro, hindi po kami lasing. Yung mga nakikita po ninyo na mga Galileans na nagsasalita nga po ng iba't ibang lingwahe, papansinin ho natin, balikan ho natin yung talatang 9 hanggang doon sa talatang 11. Nandyan lahat yung mga nationalities na represented. At itong mga ito ay, bakit kaya nabanggit ni Lucas ito? Bakit nabanggit ni Lucas na mayroong mga Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia? Ang ibig sabihin ho ni Lucas ay kayang-kayang sabihin o salitain ng mga apostol itong mga salita ng mga Arabs, Cretans, Romans, the Libyans, Phrygians, Pamphylians. They were not unknown tongues. Ano po kagaya Verse 8.
Okay. Ivan, pakibasa ang verse 8. Paano naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Sariling wikang kinagisnan. Mahirap po yun. Ano po? Magiging unfair ako dahil may mga iba't ibang dialekto tayong nakagisnan. Nakagisnan. Pinanganak akong Ilocano, natuto akong Magbisaya. namuhay ako sa Kabisayaan, and then sa Surigao, and then sa mga Ilonggo. Kaya naiintindihan ko yung iba. At nakakatuwa nga naman na ang mga kanya-kanya nating dialekto, yung kanya-kanya nating tribo kung papalagin, o yung ethnic group natin. Pagka nagsalita ka talaga sa sarili nilang katutubong wika, halimbawa kung mga Ilocano kausap mo, lakay, pagka inumpisan mo ng lakay, and then you talk with your Ilocano dialect, o sa mga Cebuano, bay, pagka sinabihan mo na ng bay, and then you talk with your Cebuano dialect, tapos kausap mo mga Ilonggo, paano mo nalaman to nga Ilonggo ko? And then you start with that, at nagkakaroon ka agad-agad ng connection somehow. And then with the ija aho with Buhulano and the Surigao noon, waya. Jaon-jaon ng mga Surigao noon. Slowly nagkakaroon ng link eh. Pero at that time, walang mga linguistics sa kanila. Walang nakapag-aral sa kanila. Homeboys ang mga to ng mga Galilean. At nagsasabi ang mga taga doon na, paanong naririnig natin ang mga ito sa ating wikang kinagisnan? Okay. And then, here comes yung panlalait muna and the explanation. Sige, Phil. Yes. So, hindi ito glossolalia. Sige, thanks. Hindi po ito basta-bastang lumalabas na lingwahe ay na sounds sa ating bibig. Bagos ito ay mga lingwahe. So, they were being accused na sa oras ng 9:00 ng umaga ay sila ay lasing na. So sabi ni Apostol Pedro sa talatang 14 pababa, hindi po. Ngunit ito ay fulfillment ng isang prophecy. Ito yata yung nabanggit ni kapatid ni Ronnie kanina po, Sa pagbubukas natin. Sa pagbubukas natin. That Joel, the prophet Joel, ay meron siyang isang prophecy, meron siyang isang hula na mangyayari. That the Spirit will be poured out. At ito na nga ang sinasabi ni Pedro. Ito na yung fulfillment ng prophecy na yan. Alam ng mga listeners ni Pedro kung ano ang sinasabi niya. Sapagkat sila lahat ay mga Hudyo. At bilang isang Hudyo, from pagkabata mo ay tinuturuan ka na ng Old Testament. Ng Torah nila. So, alam mo yung sinasabi ni Pedro na totoo. So kung tayo po siguro ay nandoon sa Jerusalem nung araw na yon, ay maiintindihan natin kung anong sinasabi ni Pedro. Oo nga, nabasa ko na yan, maaaring sasabihin natin, nabasa ko na sinabi nga ni Pedro, ito na pala yung fulfillment ng prophecy na yan. And this fulfillment, and this prophecy was fulfilled, ulitin ho natin, hindi doon sa 120, pero sa verse 14, pansinin natin, Peter, taking his stand with the 11, ayan na naman, 11 plus 1. Itong 11 plus 1, sila yung mga nagsalita ng iba't ibang mga lingwahe. Hindi kasama si Maria. Sayang. Si Maria na nanay ni Jesus, o hindi siya nakatanggap. Sayang. Pero itong mapansin natin, itong makikita natin, that the baptism of the Holy Spirit, it was first promised to the apostles, and then when it was fulfilled as was promised. Hindi daw kay Ivan. Sayang. Hindi kay Alexis. Hindi kay Alex, kapatid na Alexis. But it was only to the 12. Okay. Now, paano po?
For example, mayroon naman tayo makikita mga nakakagawa din naman ng ibang mga kababalaghan. But they were not apostles. Ano po? How is this? Sa ating pagpapatuloy po, it was first given to the apostles, the baptism of the Holy Spirit. At kung naisin po ninyo, ang konklusyon po natin dito ay naibigay sa mga apostles noon, sa atin ngayon ay pwede pa po ba ang baptism of the Holy Spirit? Kailangan na makita natin ano ang purpose. What was the purpose of the giving of the Holy Spirit? Kagaya nga ng nauna na natin binanggit yung dalawa, twofold na sinabi ko kanina. It has something to do with yung the coming of the kingdom of God. And it has something to do also with paano mo patutunayan na totoo yung sinasabi mo o tama yung sinasabi mo. Wala naman akong kabanata, talata at wala pa akong Biblia noong mga panahon na yon. Isang bagay pa, totoo nga na sinabi ng Panginoong Jesus, Marcos, kabanatang 16. At itong mga tandang ito ay susunod sa kanila. Now, kailangan na makita natin yung duration. Ito ba ay forever and ever and ever? Ito ba ay nasa church at all times, or ito ba ay magpapatuloy hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus? Now, alam po natin na hanggang sa panahon natin ngayon, marami po ang mga magsasabing, ako, I am filled with the Holy Spirit, I could perform miracles. At ang iba namang mga pananampalataya, hindi po sa pag-downgrade sa kanila at wala po tayong intention na gano'n. Kundi, ang sinasabi lamang po natin, common knowledge natin na pinangangalandakan na ito, here is my power and here is the Holy Spirit. So, upang ipakita lang sa mga malalaking rally, sa mga malalaking mga pagtitipon, just to show the flock o yung kanilang grupo. Na that the Holy Spirit is upon me. I could do this. I could drive out demons. I could perform miracles and could heal the sick. Magiging kuwan po ng kaunti yung masusunod natin mga pag-aaral dito sa bagay na to. Magiging controversial ba? Tama ba yung termino natin? Magandang balitaktakan po. Or magiging magandang balitaktakan dahil marami nga walang isang tao na hindi mag-tune in sa kanyang TV na makakakita ng isang sa malakas na boses na magsasabing in Jesus name ay magbabagsakan yung kanyang nasa harapan. Wow. So that is the power and they still claim to that. Pero ito ang ginagawa natin, Phil. Ang sabi natin ay huwag tayong pupunta sa kabilang side of the pendulum na sasabihin, okay, we have the power. And then sa kabila naman ay, no, we don't have that. Kundi manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili pa rin tayo sa Biblia. So, alam kong marami ang mga nakikinig sa mga hearers natin ngayon, sa mga nakatune in ngayon, na nagsasabing, totoo nga ba ito mga binabanggit ng mga kapatid na ito? At totoo po, makikita ninyo sa inyong mga talata, sa mga kabanata na binanggit na natin. Sa kabanatang 1 at kabanatang 2 pa lamang po ng magawa. Kahit tanggalin lang natin yung ibang mga bagay-bagay doon, yung pagpili kay Matias, And then, as we read down, mapapansin natin, even sa verse, yung 9 pababa, hanggang 14, mapapansin natin. Hindi lahat-lahat. Much more so, nung sabihin ni Apostol Pedro, si Pedro nakatayong kasama ng 11, nagtaas ng kanyang tinig, nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito, sino yung mga ito? Inclusive pa rin yun doon sa 11. Ang mga ito, itong mga lalaking sinasabi niyong mga lasing na, hindi. Ang sagwa naman, kung akusahan mo yung babae, alas 9 ng umaga, lasing na. Di ba? Di ba, sa lipunan natin nga, hindi nga tanggap yan .
Kababae mong tao, sabi mo. Oo, hindi ho, hangover lang po ito nung nakalipas pa na party namin. Hindi. We're making it light lang po yung pag-uusap natin. Alam po nating medyo maganda-ganda ang usaping ito. Pero ang sabi niya, ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala. Sapagkat ngayon, 3 oras pa lamang, 9:00 pa lamang po, because they started their time counting mula doon sa sunrise. 6:00. Ngunit ito yung ipinahayag na nga sa pamamagitan ng Propeta Joel. So, ang iba siguro nakatingin ngayon sa mga talata nila, sinasabing, hindi nga ba talaga? Yan, mga bersikulong ibinibigay po natin. Philip. Okay, Kapitulo 2 po yung ating tinatalakay. Ano? Kanina Kapitulo 1 po ng mga gawa, ngayon Kapitulo 2 po. At dito ho natin nakita na yung iprinamis po doon sa Kapitulo 1 sa mga apostol ay nangyari po dito sa Kapitulo 2. Yung promise ay darating yung His Holy Spirit na may kapangyarihan. At sila ay mananatili doon sa Jerusalem at sila ay mababautismohan. Sabihin na natin, they would be filled or baptized with the Holy Spirit. Now, dito sa Kapitulo 2, nangyari. At sila po ay nagsalita ng iba't ibang lingwahe. That's the power. That's the power. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo kanina, ito ay yung kapangyarihan. In verse 8, chapter 1, verse 8, when you receive power, you will be my witnesses. Sabi niya. So, gagamitin nila yung kapangyarihan to witness Jesus para maging saksi sila sa ating Panginoon. Pero sabi ni kapatid kanina, merong purpose at duration itong kapangyarihan, yung Holy Spirit, yung spiritual gifts. Mamaya makikita natin ano po. Ang Holy Spirit ay naibigay sa mga apostles at this time, and they were baptized, and they were filled with power, at nakagawa ho sila ng kababalaghan. Ano po? Now, let's go to Kapitulo 6 po ng mga gawa. Nabanggit natin kanina, ano po, that this baptism of the Holy Spirit happened to the apostles, and doon sa Kapitulo 10, ibibigay din kay Cornelio. Pero yung kay Cornelio po, noong bumabang Holy Spirit, ay iba naman ang purpose. It is regarding sa dream ni, maalala ho natin, merong panaginip si Pedro. Na doon sa panaginip po ni Pedro ay ipinakita daw po lahat ng mga hayop. At sinabihan si Pedro na, Pedro, gumising ka dyan at kainin mo kainin mo pati yung baboy. Sabi ni Pedro, ay hindi po, alam nyo naman po na Hudyo ako at kosher food lang po, kosher. Kosher ang tawag doon. Kosher food, hindi po ako kumakain ng, hindi na nga ako high blood hindi po ako kumakain ng marumi, sabi niya, pero sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing marumi ang aking nilikha. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi alam ni Pedro. Not until dumating itong si Cornelio. At napuspusan siya ng Holy Spirit. At sabi ni Pedro, yun pala yun. Now I know. Sabi ni Pedro. Now you know. Now I know. Ang purpose ng pagbaba ng Holy Spirit kay Cornelio, ito po ay mababasa natin sa Kapitulo 10 ng mga gawa, ay upang ipakita na kasama ang mga hentil doon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Huwag lang exclusive naman sa mga Hudyo. Hindi natin maiaalis kasi very exclusivist ang mga Hudyo talaga. Mula't mula, kayo ang aking piniling bansa, kayo ang aking bayan. Kaya mula't mula, ang feeling nila, sila lang. So when they talk among themselves. At saka yung iba ay others para sa kanila. Laging others sa mga yon. Hindi all flesh. Laging tayo lang ito. Usaping tayo lang. Ganyan ang idea at ganyan ang thinking at upbringing ng isang Hudyo. Kaya nga, very specific sila. Kaya kahit magbasa tayo, tingnan mo, laging andun yung lineage nila para mailink nila yung kanilang sarili saang lipi ba ako galing, saang lahi ba ako, saang angkan ako galing. Dahil nga, exclusivist sila
So, hindi mag-get yun ni Apostol Pedro. Hindi niya talaga makuha. Not until nakita niya. Not until nakita niya, nung sabihin nga sa kanya, oy, kosher food na yan, Pedro. O sa mga kaibigan natin at kapatid na mga Muslim, halal food sana yan. Halal. Sa kanila, halal. Alright. Pero these are kosher food. Sabi niya, hindi po. Madudumi ang mga yon. Pero nung sabihan siya, no, don't call na madumi yung mga nilinis ko na. At ang nakita niyang application lamang noon when he gets to the house of Cornelius. At doon niya nakita nga, ay, ito pala ang pakahulugan noong vision na pinakita sa akin. Alright. Ito na yung all flesh natin. Now you know. Now I know. Okay. So, iba ang purpose po. No, wag ho nating i-mix and match yung Kapitulo 2 doon sa Kapitulo 10. Ano po? Dito sa Kapitulo 2 ay nakita natin na puspusan ng mga apostol ng Espiritu at sila ay nabigyan ng kapangyarihan. Let's go to Kapitulo 6, chapter 6. Dito sa Kapitulo 6 ay pipiliin ng mga kapatiran doon sa Jerusalem yung pito na lingkod na sila ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos upang paglingkuran yung mga kapatirang tila napapabayaan. Okay. So, pinili nila doon sa talatang 5, nandyan po si Philip, si Prochorus, si Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, at si Nicolas. Sa talatang 6, and this they brought before the apostles. So, dinala nito 7 doon sa harapan ng mga apostol. And after praying, they laid their hands on them. Verse 7 and 8. The word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith. And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people. Ano pong nangyari? Bakit kaya ni Esteban, hindi naman siya kasama doon sa 12? Bakit itong si Esteban ay nakakagawa po siya ng kababalaghan ng mga kapangyarihan? What has happened here? Ano kaya ang makikita natin? Bakit nagkaroon ng kapangyarihan itong si Esteban? May mga bagay tayong dapat mapansin. Pagka binibilay sa nating basahin, hindi gaanong nakikita. Sa talatang 3, isa sa mga qualifications ng mga tagapaglingkod na ito, ng mga deacons na ito, itong 7 diakono na ito. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan. Okay? Andun na. Filled with the Spirit, the Holy Spirit, that is, na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Tapos sabi niya, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. At ito na nga, binanggit mo na nga ang mga names nila. Sa talatang 6, kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Kung hindi po natin naiintindihan yung ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila, ang accepted po na jargon doon ay laying on of hands. Okay. Ipinatong. They lay down their hands upon them, upon their heads. At ito na nga, something wonderful happened. Something na mula doon sa mga apostol na i-transmit, kung tamang termino natin, na i-transfer. Yung mga kapangyarihan nila na nakita natin sa Kabanatang 2, napunta ngayon doon sa 7 lingkod na ito. At ang isa doon na distinct na figure na talaga namang namukadkad or talaga namang umangat doon sa ibang 7 pa ay si Esteban. At mapapansin nga natin, kagaya nung sinabi mo na kanina, Philip, na gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao.
wala tayong ibang makitang source dito sa talatang ito kundi pinatungan siya ng kamay. At yan nga ang pagpapatong ng kamay, something happened or something miraculous is transmitted because of that. At isa nga sa mga measure yan ng banal na Espiritu Santo. Okay. So, nabanggit ni kapatid na Karyaga, yung measure. Kanina, the apostles received the Holy Spirit and they were filled. Ano po? Kung pansinin natin kung yung mga kaganapan doon sa Kapitulo 2 ay nandoon sila sa isang kwarto at yung kwarto ay napuno ng parang isang narinig nila yung ugong ng hangin, nakita nila, pero wala namang hangin. Tapos meron silang nakita na parang dila ng apoy. So they were nandyan talaga the room was filled with something. Nandun sila na-immerse. Ayan, na-immerse sila sa isang narinig nila at napakinggan nila. Now here, ipinatong nila yung kanilang mga kamay doon sa pito. At itong mga pito naman ay nakatanggap sila ng kapangyarihan. Si Esteban ang unang nababanggit dito, na si Esteban daw ay nakagawa ng mga iba't ibang kababalaghan sa harapan ng mga tao. Okay. Sa susunod siguro na lingguan po, we will go through verse 8 to 12 ng 1 Corinthians chapter 12. Sa unang Korinto kapitulo 12 ay doon ho kasi sa Korinto, no, sa iglesia doon sa Korinto, medyo masaya. Hindi lang medyo, talaga masaya. Masaya sila. Sapagkat maaring pinatungan ni Apostol Pablo ang mga kapatiran doon ng kanyang kamay at binigyan sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At yung iba ay nakakapagsalita ng French. Meron silang kakayahan na magsalita ng iba't ibang lingwahe. Yung iba naman nakakapagpagaling sila. Yung iba naman ay, Brad, alam kong mangyayari sa iyo sa 5 years from now. Meron silang gift of prophecy. Okay. At nagmamagalingan sila. Hindi, mas magaling ako sa iyo. Mas magaling ako sa iyo. Kasi ang gift ko sa iyo, ang gift ko ay healing. Ikaw, gift mo ay tongue speaking lang. Okay, ganyan. At babanggitin ni Apostol Pablo, itong mga ito, yung mga gifts, doon sa Kapitulo 12. But before we go there, mayroong distinction po yung gift of the Holy Spirit at saka spiritual gifts. Ano po? The spiritual gifts, ito yung tatalakayan natin na susunod. Yung gift of the Holy Spirit, Galatia. Doon sa Galatia, fruits. and then doon sa Kapitulo 2 ng talatang 38 ng mga gawa na ibibigay, here we go. Hindi lamang sa mga apostol, hindi lamang sa mga pinatungan, kundi kung sino man ang magsisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, receive the Holy Spirit. They will receive the Holy Spirit. Mga kapatid, mga kaibigan, tumutok lamang po kayo dyan sa internet. Ano po? Mag-Facebook na rin. And then, si Ellis, mas maraming friends si Ellis. Or di kaya, Ellis, kung pwede mong ipadala as a private message, ilagay mo lang yung name mo doon and may inilagay akong counting correction doon. Nasa DZXQ po tayo, 1350 kilohertz. At ito ang kaibigan ng masa. At kung pwede mong ilagay na private message at kung payag ka na i-link na lang namin dyan sa webpage ng Lagro Church of Christ, that would benefit a lot of our brethren. Yes. Alright, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagtutok, sa inyong mga computer at sa inyong mga radyo, at maraming salamat din po sa ating mga kaibigan dito sa ating booth. Nandito si kapatid na Steve at si Tong, andyan sa labas. Sa inyong lahat mga kapatid, maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat. Morning po. All things are ready, come to the feast, come for the table now is spread.
Ye famishing, ye weary, come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation, whosoever will. Hear the invitation, whosoever will. Praise God for full salvation, whosoever will. For whosoever will. All things are ready, come to the feast. Come, for the door